Awit sa pagtulong skandal. Unang masakulan dyan ang ilang kongresista, official ng DPWH, at si dating Congressman Zaldi Ko na iniuugnay sa kumpanyang SunWest na kontraktor ng 289 million pesos sa sub-scandal flood control project sa Oriental Mindoro. Isiniwanat din ng mga dating engineer ng DPWH na tumanggap umano ng beneficial payback si Ko mula sa mga proyekto. Bagay na itinanggi na noon ng dating kongresista. Ayon kay Ombudsman Boy Medulla, walong kapang kriminal ang inihahan dahil ang ihain sa Sandigan Bayan. I-evaluate lang siya. As soon as possible time. Marami po, maraming nakalagay po na nakasunan. Meron ba yung mga ombudsman na kasama? Kapag napasama si Ko sa kakasuhan, hihilingi ng ombudsman na kanselahin ang kanyang pasaporte. Hanggang ngayon, di pa rin umuwi ng Pilipinas si Ko. Importante rin daw ang pagpapatupad ng freeze order sa ari-arian ng mga sakot sa flood control scandal. Sa ngayon, hindi pa sigurado ni Remulla kung may mga senador na makakasuhan. Ang Department of Justice naman nakatagdang kasuhan sa Regional Trial Court sa Tunis ang ilang personalidad na sagot sa ibang Boost Flood Control Project sa Bulacan. Kasama sa isasampang kaso ay malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at graft. Nagtanong naman si Remulla kung magpapasko sa kulungan ang mga dapat sa flood control scandal. Di na ipapakaso. Pag-iisip natin, ano yung dapat malagot na ito? Hindi tayo mapapakulong kasi gusto na napapakulong. Dapat po lang, mapapakulong tayo. Pero dapat makulong. Ang tiniyak ni Remulla, hindi aabot sa 2 taon ang pagsasampa ng kaso. Nilako na lang nila ang sistema para mapabilis ang paghahain ng kaso sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts. Kung dati ay umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon ng preliminary investigation, ngayon, target nila itong gawin sa loob lang ng 2 buwan. Hindi nakagaya ng dati na staircase. Talaga ito. Eh ano ito eh, talagang kailangan bilisan namin sa paspasan ito. Kasi gano'n naman dapat eh. Ang corruption na gano'n na nangyayari at dahil na yung yesterday sinasabi nila. Nagbabalita mula sa frontline. Gabriel Samonte, News 5. Tanda ng New Quezon City Jail para sa mga makukulong na tiwali sa gobyerno. Ang bagong kulungan, meron pa rin mga kagamitang pang-ospital para raw sa mga may balak na magpalusot na sila raw ay may sakit. Nasa frontline ng balita yan si Gerard de la Peña. Maluwag at may sariling banyo. Ganito ang New Quezon City Jail na posibleng pagkulungan ng mga sangkot sa korupsyon sa gobyerno. In-inspeksyon yan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasama si Interior Secretary John Vic Remulla. Geek ni Remulla, hindi ito special treatment. Ang requirement ng Sandigan ay dapat malapit sa kanilang courthouse. Judging for the magnitude of this case, which can go from between 200 to 1,000. After how many months of paghihirap ng